Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay mga elemento ng maikling kwento. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay mga elemento ng maikling kwento. Panimula, dito nakasalalay ang kawilihan ng mga mambabasa. Dito rin kadalasang pinapakilala ang iba sa mga tauhan ng kwento. Sumunod ay saglit na kasiglahan. Naglalahad ng panandali ang pagtatagpo ng mga tauhang masasangkot sa suliranin. Munod ay suliranin. Ito ang problemang haharapin o kinahaharap ng tauhan sa kwento. Sumunod ay tunggalian. Ang tunggalian ay may 4 na uri. Tao laban sa tao, tao laban sa sarili, tao laban sa lipunan at tao laban sa kapaligiran o kalikasan. Sumunod ay kasukdulan. Dito nakakamtan ng pangunahing tauhan ang katuparan o kasawian ng kanyang ipinaglalaban. Sumunod ay kakalasan, ang tulay sa wakas ng kwento. Ang sumunod ay wakas, ang resolusyon o ang kahihinatnan ng kwento. Sumunod ay tagpuan, inilalahad ang lugar na pinangyarihan ng mga aksyon o insidente, pati na rin ang panahon kung kailan naganap ang kwento. Sumunod ay paksang diwa, ito ang pinakakaluluwa ng maikling kwento. Sumunod naman ay kaisipan, ito naman ang mensahe ng kwento. Ang sumunod naman ay banghay. Ito ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Narito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Mga elemento ng maikling kwento. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!